may marating na malaki. I'm a dreamer. Noong bata pa si Abraham, mataas ang kanyang pangarap para sa sarili. Subalit, hindi siya sinusuportahan ng kanyang pamilya. Pag dumadaan yung mga eroplano, lagi ko sasabi, sasakay ako dyan. Sabi ng nanay ko, yabang-yabang mo, ambisyoso ka. Tatay mo nga, saka kami, jeep lang, ikaw masasakay ka dyan. Hindi natin kaya yan. Sabi ko, hindi. Magta-travel tayo, magta-travel ako. Ganito man ang naranasan ni Abraham, hindi siya tumigil na mag-aral ng husto. I was doing well in my academics. I would love to always excel. Ayoko yung ng mediocrity. I want something. When I want to do something, I'll give the best. So excellence. Bagamat si Abraham ay masipag sa kanyang pag-aaral, siya ay naimpluwensyahan ng masamang bisyo. But I started to smoke, natuto kong inom, simula din mag-take ng drugs. Hindi alam na nanay ko to. Sa kolehiyo, si Abraham ay laging tumutulong sa kanyang mga kamag-aral sa kursong engineering. Ang ginagawa ko noon, pag may empty room, tatawagin ko yung mga bagsak. Sabi ko, halika kayo, tuturo ko, lalabas ito sa exam. So I want them to excel, I want them to pass, I want them to be at the same place. Habang tinutulungan ni Abraham ang mga kamag-aral, dalawang babae ang lumapit sa kanya upang imbitahan siya sa isang gawaing simbahan. Then hindi ko alam, mga Christian yung tinutulungan ko. Sabi niya, Kuya, total, tinutulungan niyo ako sa school. Imbitay naman ka na may fellowship kami dyan. Sa una, si Abraham ay nagtataka sa kanyang mga nakita. Ngunit, In the Bible, the truth, you know, John 8:33, you shall know the truth, and the truth will set you free. I gave my life to the Lord. Sabi ko, I want a better life. I want your grace. tuluyan ng tinalikuran ni Abraham ang masamang bisyo at siya ay lumago sa kanyang relasyon sa Panginoon. Natupad ang kanyang pangarap na makapunta sa ibang bansa. Nagtrabaho siya bilang isang surveyor upang suportahan ang kanyang naiwang pamilya. Naging aktibo rin si Abraham sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. So I started a church in Saudi Arabia. So nagsimula kami, mga dormitory, ng mga OFW, hanggang lumaki yun ng lumaki. For 2 years, I was the pastor. Mula sa pagiging isang surveyor, ay sinunod ni Abraham ang tawag ng Panginoon na siya'y maging pastor. Subalit, nakaranas ng hindi inaasahang kahirapan ang pamilya na sumubok sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Only water, wala na rin formula, wala na rin breastfeeding yung wife ko. So, kami ng hot water. Every time I remember that, it breaks me. Kasi parang mark na sinabi ko, hindi ko na uli makikita to. Lord, hindi ko na makikita ulit to. Kasi tinawag mo kami. Ang pagsubok na ito ay naging daan para mas tumibay ang pananampalataya ni Abraham at ng kanyang asawa. Nagkaroon sila ng maliit na negosyo na naging malaking tulong upang magbahagi sa mga nangangailangan. And I started to understand. And then I started to become hungry. I started to speak, declare. Kapag ikaw ay naniniwala sa salita ng Diyos at hindi lang nakinig kundi ipinamuhay mo dahil naranasan mo ang maraming himala sa buhay mo. Ngayon, si Abraham at ang kanyang buong pamilya ay aktibong tumutulong sa mga pastor at kaibigan. All the journey with the Lord, where I am today, is only by the grace and the mercy of God. Ang dami din namin natutunan. Ang daming mali, ang daming failure, ang daming mistakes. May mga mali din kaming nagawa. Ministry. Alam mo, Felici, si Bishop Abraham Gaon, marami siyang mga pangarap nga sa buhay, kabilang daw maging engineer, pero ayaw naman ng parents niya kasi wala silang means, no? Pero one thing talaga, very, talagang porsigido siya. Persistent. Oo, at hindi lamang yun, talagang yung bang, nung maging engineer siya, nagtrabaho siya sa Saudi. At isa sa nakita ko sa kanya, doon sa katapatan niya talaga, nag-fasting for 40 days. Wow. Butot balat na lang siya, ang sabi niya. Wow. Sabi, so, inaano nga siya ng mga pamilya niya, wag nang ituloy, di ba? Pero talagang porsigido siya na malaman talaga yung will ni God sa kanya. At yun nga, yung dahil sa katapatan niya, nagtagumpay siya. Pati yung sa yung mga ministry na sinimulan niya nung una, mahirap eh. Pero siyempre, di ba, pag naging tapat ka kay Lord, yung all these things,
will be Shall- added. yes. Yes. Alam mo, Alex, nakikita ko rin dyan, no, na even after achieving his dream, no, yung pangarap niya na makapagtapos and then nakapagtrabaho na siya, parang meron pa ring restlessness sa puso niya na parang hindi sapat yung kanyang na-achieve. Maybe because God had plans for him, 'di ba? And I think we only find rest when it is with the Lord, 'di ba? Kung nandun tayo sa kalooban niya, 'di ba? And I think that's what yun yung ginawa ni Bishop, no? He really wanted to know kung ano yung kalooban ng Panginoon. I'm sure maraming nanonood sa atin, Alex, na I think meron kayong restlessness, parang marami na kayong na-achieve na mga pangarap niyo pero parang maling hagdanan yung inakyatan nyo. Yung parang pagdating nyo doon, na-realize nyo, wrong, na parang hindi pala ito ang gusto ko. Maybe because, sabi sa salita ng Diyos na the Lord made us for Himself. Tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. No? May mga plano ang Panginoon para sa atin. And we cannot know that kung hindi natin siya kilala, kung hindi natin isusuko ang buhay natin sa Kanya, hindi natin malalaman ang magagandang plano ng Panginoon para sa atin. So let's come to Him, tayo'y lumapit sa Kanya, isuko natin ang buhay natin sa Kanya kasi siya naman ang lumikha sa atin and He knows what is best for us. Tayo'y manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat. Sabi mo sa iyong salita that you came to give us life and life that is abundant. Buhay na ganap at kaaya-aya. Lord, hindi ko nararamdaman ito and I know that madalas ito ay dahil sa aking mga kasalanan, Panginoon. Lumalapit ako sa inyo at humihingi ako ng tawad. Patawarin niyo po ako, Panginoon. At naniniwala ako, Lord, na ikaw ay dumating para pagbayaran lahat ng aking mga kasalanan. You who was without sin, wala kang kasalanan, Lord. Binigay mo ang buhay mo para ako ay magkaroon ng kapatawaran at ako ay manumbalik sa aking manlilikha so that I may know His plans for me, I may know His forgiveness. Lord, baguhin niyo ako. Isinusuko ko ang buhay ko sa inyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Patnubayan niyo ako mula ngayon, Lord. Gusto ko ang mga pangarap mo para sa akin. Binibigay ko na sa iyo lahat ang aking mga pangarap, Lord. Dahil naniniwala ko sa kamay mo, Lord. It is in the best hands. And Lord, I just declare that your plans for me are good. Plans to prosper me and not to harm me, to give me a future and a hope. Thank you, Lord. Ito ay aking dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Taos-puso ka bang sumabay sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, tapat ang Diyos sa kanyang pangako na ililigtas at babaguhin ka niya. Ikaw ay bago ng nilalang. Ang luma mong pagkatao ay wala na. Sa iyong desisyon, ang buong kalangitan ay nagdiriwang dahil ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong pinakamahalagang desisyon. Please text YES space to 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 Globe 0977-805-6915. at sa number 0925-300-3000. Please text us your new and very important decision. Our texting instructions are on your screen. Isang importanteng desisyon din sa buhay ang pangalan ng ating magiging mga anak. Ikaw, Felici, saan ba nanggaling ang pangalan mo? Ay, pangalan ko, actually, hindi ko alam. My mom kasi, my mom was the one who gave me my name. So, Feliz talaga ang pangalan ko eh. So, siguro nung nilalaro-laro niya ako, nung bata ako, lumabas yung Felici. Siguro lumabas yun. Di ba, Feliz, ano yan? But it means joy. Oo, di ba? Yeah, it means joy. Joy to the world yata. Ikaw naman, saan galing ang pangalan mo, Alex? Sabi ng mother ko, ang pangalan ko galing kay Alexander the Great. Oh, wow. Conqueror. Ganong kahalaga ang pangalan ko. Pero ang ibig sabihin naman yung friend of mankind. Wow.
Ganda. Okay. Pero, paano naman kung yung pangalan mo ay pangalan ng mga planeta? Ano magiging reaksyon ng ibang mga tao? Tunghayan natin ang kwento ni na Jupiter, Neptune at Venus. Mula pagkabata ay namulat na tayo sa kahiwagaang nababalot sa kalawakan. Nakapagkintal ito kay Jesus Pereda ng interes sa siyensa. Bunga nito ay pinilit niya ang asawang si Teresita na ipangalan ang mga anak sa mga planeta. Parang may pagka-adventurer ako eh. Ang gusto ko, naiiba naman yung mga pangalan ng mga anak ko. Kaysa naman sa ipangalan ko kung mga ano-anong kwan, sa planeta na lang. Ito sina Jupiter, Neptune at Venus. Naiiba ang pangatlong anak na may pangalang Jeremias dahil tumutol si Teresita sa planetang gusto sanang ipangalan ni Jesus. Yung isa nga namin dapat yun Mars. Kaya lang ayoko naman. Gusto ko yung pinangalan ko dun sa isa, Jeremiah. Dahil kakaiba ang pangalan ng magkakapatid, ay tumanggap ang mag-anak ng iba't ibang komento. Bakit daw planeta pinangalan? Wala, sabi ko, yun ang gusto ng mister ko. Tapos pag nag-aral sila, wala ba si Pluto? Tinatanong nila kung nakumpleto namin yung planeta. Pangalan ko, biggest planet nga. May school, binibiro nila ako ganun. Uy, ang laki mo rin ah. Appropriate lang daw. Si Neptune yung king of the sea. Unique. Yung iba nawiwirdohan, pero yung iba natutuwa. Pagka gumawa ka ng kalokohan, kilala ka agad kung sino ka, di ba? Pagka napag-aaralan, topic ako, sikat ako. Proud po ako. Kasi one of a kind lang naman po yata yung puro planeta po yung pangalan, di ba? Gaya ng mga asteroids o kometang nagsasalpukan. Ganun din ang naging sitwasyon ni na Jupiter at Neptune. Nung bata kami, nagsusuntukan pa kami, nagbububugan pa kami yun. Hindi kami maaawat ni mama kasi lalaki namin. Pinagsasabihan ko kung sino yung mali, pinapalo ko. Tapos, ang madalas mapalo yung panganay kasi hindi niya kayang ipatupad ba yung siya pa yung iyakin. Talagang maiiyak ka na lang kasi may imbis na saktan mo yung kapatid mo, di pabayaan mo na lang. Kasi yung si Kuya Jopet po, may ngitin talaga yung ulo. Si Kuya Tonda naman po, pala kaibigan, pang mabait. Ang mga maliliit na pag-aaway nilang magkakapatid ay naisantabi nang dumating ang pagsubok sa kanilang pamilya. Nalugi ang payak na negosyo nilang bakery na pangunahing pinagkukuhanan nila ng gastusin sa araw-araw. Una, malakas kami tapos medyo bumaba yung sale namin. Kasi marami na nagtayo na mga kasama. Yung pakiramdam nung makita mo yung nanay mo na umiiyak dahil sa problema, talaga namang nakakadurog. Parang ka pinanghihinaan. All this time, parang naisip ko rin na God is, talagang hindi kami pinabayaan. Ganoon man ang sitwasyon, sinika pa rin ng mag-asawa na pagtapusin ng pagpupulis ang panganay nilang si Jupiter. Sa biyaya ng Diyos na nakatapos yung panganay ko, tapos yung isa ko tumutulong sa amin. Yun, si Neptune. Nag-aaral yung dalawa. Siya nga nagpapaaral sa akin. Sabi niya kasi, magpapatapos sa'yo. Kami agad. Kaya close kami. Sila naman yung tumutulong sa amin. Dahil sa pagkakaisa ng pamilya, naitayo nila ang panibago at sariling negosyo. Gaya ng mga planeta na umiinog sa araw, ang buhay ng pamilya Pereda ay umiinog sa galaw ng Diyos. Anumang pagsubok ang kanilang madadaanan, alam nilang hawak ng Panginoon ang kani-kanilang mga buhay. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0977-805-6915 at Sun number 0925-300-3000. Kasal
naging most memorable sa 11 magkakapatid. Alamin kung bakit. Abangan ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa Tapat! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. It's Tuesday! Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong sa aming episode ngayon, taga saan ang babaeng ito? Is it A. Dagupan? B. Cebu. Or C. Zamboanga? Itawag mamaya ang inyong sagot sa aming hotline 7370700. Kaya kopyahin o picturean nyo na ang number na naka-flash sa inyong TV screen. Again, that's 7370700. O mag-text ng Tuesday Promo, space, letra ng inyong sagot at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915. Sa number 0925-300-3000. Only the 10th caller at 10th texter na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya, sali na! At para makasigurado sa inyong sagot, kilalanin siya at pakinggan ang kanyang inspiring story mamaya. Welcome to our bucket list portion. Bawat buwan, mahigit 120,000 na text messages at 7,000 na tawag ang natatanggap ng ating 24/7 prayer center mula sa ating mga kababayan. Ang ilang mensahe o tawag ay may katanungan sa buhay mula sa kanilang humahabang bucket list. Tulad nito mula sa The Bucket List ni Donel. Bakit hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya? Ayan, Alex. Bakit nga ba? Depende, no? Kung may asawa na yung mahal na mahal mo, medyo hindi siguro healthy kung ipapagpatuloy mo ang iyong nararamdaman. You know? Kasi ano na yun in a sense parang closed book na. No? Kasi nag-asawa na sila. You have to respect that, di ba? Di ba, Alex? Ang sagot ko dyan, you have to move on. Kasi alam mo, yung mahal na mahal mo siya, kasi nakasanayan mo na rin yan, parang computer. Di ba? Tuwing pag ano mo, siya. May default. Oo, may default mode. So, kailangan tanggapin mo rin yung realidad. Kasi useless nasasayang ang panahon mo, ayaw naman niya sa'yo. At baka naman may binubuksan si Lord na mga bagong pintuan, ayaw mong pumasok doon. Nandun pala yung blessing mo. Okay. So, yung be realistic. At saka pag binigay mo na kay Lord, kaya mo nang mag-move on. Oo, tsaka I think it's just a change of perspective, no? Na parang you see it as a protection rather than a deprivation, di ba? Yung parang isipin mo na redirection lang yan. The Lord wants you to focus on something else right now. And malay mo, yung tutuunan mo ng focus, that's the one that will really fulfill you and satisfy you. May nakalaan pa sa'yo. Huwag kang huwag kang mawalan ng pag-asa. Okay. Kung kayo rin po ay may katanungan o bakit sa buhay tulad ni Donel, pwede kayong sumangguni sa aming mga trained counselors. Pwede po silang matawagan, madali lang. Ang aming hotline number, 7370700. At kung kayo naman ay nasa probinsya, libre ang tumawag sa aming toll-free number, 1-800-1888-8700. Pwede rin mag-text. Ang aming smart ay 0949-888-8001. Sa Globe, 0977-805-6915. At sa number 0925-300-3000. Or you may shout out your message on our Facebook wall, The 700 Club Asia. Baka sa susunod na Martes, ang bucket list nyo naman ang aming bibigyan ng kasagutan dito sa The Bucket List. Pili ng dapat at karapat dapat. Ngayong panahon ng eleksyon, sino-sino nga ba ang mga karapat-dapat na iboto? Unang-una, dapat makajos yan. Yung pagiging makajos, ang dami ng kakabit dyan. Pagka makajos ka, dapat kinikilala mo na ang buhay ay mahalaga. Ang buhay ay gawa ng Diyos at ang bawat tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. No, dapat maunawaan natin yan na hindi patapon ang tao. Walang taong patapon. Lahat ng tao may second chance. No? So dapat binibigyan natin ng pagpapahalaga na ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng biyaya. Dapat kilalanin natin yon. Yung pangalawa ay tungkol naman sa pagiging makatao. Yung mga opisyal natin na hinahalal natin, dapat
may pagkilala sa mga karapatan at tumutulong din sa kapakanan ng yung sitwasyon ng mga mas naghihirap at mas marginalized sa ating lipunan. Yung ikatlong elemento dito ay yung tungkol sa pagiging makabayan. Dapat pinagtitiwalaan din natin yung mga senador natin, mga governor, mayor, na pangalagaan itong ating yaman ng bansa na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kung ipagkakatiwala natin ito sa mga senador, dapat kung ano yung interest natin, pinoprotektahan ng mga senador. Dapat naglilingkod sila para sa bayang Pilipinas, hindi para sa ibang bansa. Pinaglilingkuran nila yung sambayan ng Pilipino, hindi yung interest ng mga pamilya nila. Pili ng dapat at karapat dapat. Kasal, naging most memorable sa 11 magkakapatid. Alamin kung bakit. Tapat! Tampok sa The 700 Club Asia. Ang pangarap ko simple lang. Magkaroon lang ako ng sarili kong pamilya na mahalin ako. Magkaroon ko ng mga anak na mahalin din ako. Hindi katulad ng nangyayari sa aming buhay. Nakikita ko na sobrang hirap kami. Pang-7 sa 11 magkakapatid si Marlon. Dahil sa laki ng kanilang pamilya, hirap ang kanyang mga magulang upang suportahan sila. Iba yung kalungkutan din ang nararamdaman niya sa tuwing makikita ang ama. Iinom ng alak from night to morning. Pagdating sa bahay, alis na naman siya, walang pera. Sinasaktan niya ang magulang, ang mama ko. Sa kabila nito'y hindi nagtanim ng sama ng loob si Marlon sa kanyang ama. Lumipas ang mga panahon, umalis ang mga nakakatandang kapatid ni Marlon upang ayusin ang kani-kanilang buhay. Siya ang naiwan sa pamilya at tumayong panganay. Nagkahiwa-hiwalay kami, ang ibang kapatid ko hindi nakapag-aral. Nagkawatak-watak kami. Para matupad ang kanyang mga pangarap, nagsumikap si Marlon na makapag-aral. At dahil sa tulong ng kanyang ate, nakatungtong siya sa kolehiyo. Ngunit tila hindi pa rin niya mahanap ang tunay na kaligayahan. Kailangan ko ng someone to lean on, isang talagang mamimit niya ang desire ng aking puso, ng emptiness ng aking buhay. Dahil ang naranasan ko nung maliit hanggang sa ako ay lumaki. Ako'y nagkaroon din kasi ng boyfriend dito, boyfriend doon. Akala ko sila makakatulong sa emptiness ko sa buhay. Pero hindi ko natagpuan doon. Nakarating din kami kung saan-saang lugar ng mga kapatid ng ate ko. Dinadala nila ako kung saan-saan kami nag-outings. Pero hindi ko rin natagpuan doon. Sa mga materials na binibigay sa akin, hindi ko rin natagpuan doon. Hinahanap ng aking puso. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang Bible study group ang kanyang dinaluhan. Sa pamamagitan ng isang panalangin, tila napunan ang kakulangan na kanyang nararamdaman. Nung nakilala ko ang Panginoon, sa Kanya ko naramdaman ang tunay na pag-ibig. Nung naibigay ko ng buong-buo ang aking buhay sa Panginoon, parang nawala lahat ng mga naging problema ko sa buhay, yung mga naranasan ko. Matapos ito, nakilala ni Marlon si Ray. Nakalaunan ay naging kasintahan. Kumpleto na sana ang kaligayahan niya, ngunit isang pangarap para sa kanyang pamilya ang isinisigaw ng kanyang puso. Lord, sabi ko sana magkakasama kami ulit. Hindi naglaon ay nagdesisyong magpakasal ang magkasintahan. Bukod sa basbas ng kasal na biyaya ng Panginoon, isang sorpresa pa ang naghihintay para kay Marlon. Nangyari nga na nabuo kami nung ako ay kinasal. Nung kinasal ako, nandun sila lahat. Doon lang yung first time sa buhay namin na magkasama kami. Hindi lamang dito nagtapos ang pagpapalang natamo ni Marlon at ng kanyang buong pamilya. Nagkaroon na ako ng business, nagkaroon na kami ng bahay, ng property. Mayroon na akong mapagmahal na asawa at mga anak. Pero hindi yon ang talagang treasure natin sa buhay. Hindi yun ang kasiyahan ko. Ang naging kasiyahan ko sa ngayon ay ang nakilala ko ang Panginoon Jesucristo. At ngayon, ginagamit niya kami para sa kaluluwalhati ng kanyang pangalan. Yan! Maliwanag na ang sagot sa ating Tuesday promo. Balikan natin ang tanong kanina, taga saan si Marlon? Is it A, Dagupan? B, Cebu?
o si Zamboanga. Ano pang hinihintay nyo? Itawag na ang inyong sagot sa aming hotline 737-0700. O mag-text ng Tuesday Promo, space, letra ng inyong sagot at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915. Sa number 0925-300-3000. Remember, only the 10th caller at 10th texter na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya, sali na! Si Marlon, parang sinasabi niya na hindi mo talaga makikita yung tunay na kaligayahan sa mga relationships dito sa lupa, di ba? Talagang nahanap niya ito nung nakilala niya ang Panginoong Jesus. And it goes without saying, hindi rin nakukuha sa mga material. Kasi nga, pag nakuha mo na isang bagay, wala namang katapusan yung pagkagusto mo. So, kaya nga marami mga tao, kung ito lang hinahanap ko, gusto ko lang lumigaya. Alam po ninyo, hanapin natin sa Diyos. People need the Lord. Kung wala po si Lord, wala kayong mahanap sa buhay, kundi kabiguan. Kasi doon tayo dapat tumingin sa Kanya. Kay Lord siya. He's the living water. Ayun. And He can give us everything. Naipakita yun sa buhay ni Marlon, no, yung katapatan ng Panginoon na kahit hindi pa nasolusyonan yung problema nila, the Lord allowed her to go into a Bible study, to meet her future spouse, 'di ba? Yung pala magiging rason para magsama-sama sila uli, 'di ba? Akala ko nga yung iyak siya ng iyak, akala ko hanggang huli umiiyak pa rin siya. Yung pala tears of joy na yun. Sabi, ano ba, tuloy-tuloy, binless na nga ni Lord. Yung pala yung first time silang nabuo. Imagine that. Sa buhay, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Tapat siyang nagmamahal sa atin. Tapat siyang gagabay sa atin. Tapat siyang tutulong sa atin. Ang kailangan lang natin, magtiwala sa Kanya. Hebrews 10 verse 23 says, "Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful." Sa ating pong wika, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Ikaw, ano ang natutunan mo sa aming episode ngayon? Encourage others by posting it on your social media account using the hashtag DSCA Tapat. DSCA stands for the 700 Club Asia. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. See you next time. There's a bar in far Bombay. Tulad ng ibang namayagpag sa larangan ng musika, matinding pakikipaglaban din para sa kanyang pangarap ang pinagdaanan ni Mel. Pag pumasok ka sa entertainment industry, masisira buhay mo, yung gano'n. Lalo pa pag naging musician ka, magiging sutil ka, ganyan. Ang lifestyle mo, mapupunta ka sa bisyo, baka mamatay ka maaga.